Maayong maayong adlaw, 'no? Maayong adlaw. Magandang araw para sa, siyempre sa Luzon, 'no? So, ayan na, puwede na ba tayong sumigaw ng yehey? Ha, ah, ah, good moves, bad moves, ah, good moves ba yung pag-resign ni Sara Duterte? 'No, ayaw kasi magbigay ng ano, 'no, mga kaigsuonan, mga kababayan, ayaw magbigay ng rason, 'no, bakit siya, nagdesisyon, nagdesisyon na ng, pag-resign. Hindi naman sa pagiging Vice Presidente, do'n lang sa pagiging DepEd Secretary at, Vice Chairman yata ng ano ba 'yun, NTF, LCAC, LCAC ng mga berdugo. So 'yun, ah, maraming natuwa, 'no? Tuwang-tuwa tayo 'no, na nag-resign na yung Aguila, nag-resign na yung Aguila. Ano kayang nangyari, 'no? Nabalian na ba ng pakpak yung Aguila? Ah, malaya na ba? Malaya na o, malaya na si Tigre o malaya na para sundin yung, China? So, magbigay tayo ng ano, sarili nating, obserbasyon o malamang na, rason kasi ayaw niyang magsabi 'no, ayaw niyang magsabi ng rason kung anong rason ng ganiyang, pagretiro o pag-resign doon sa pagiging DepEd Secretary o sa isang banda yung pagiging gabinete ni, tawag nito, ni, BBM. So, sa makatuwid, ah magpalakpakan tayo o kung ano man ang gusto nating gawin na, mukhang maraming nagsasabi na sa lahat ito yung pinakamaganda niyang ginawa, 'no? Kasi, maraming nakakapansin talaga yung pagiging DepEd kasi niya is, hinog sa pilit. Kumbaga kung sa saging, mapakla. Kasi hindi naman kasi ito galing sa totoo lang hindi ito galing sa, mga taong, nandiyan sa Department of Education, mga teacher, mga kung ano man 'yan galing sa pagiging district, officer o superintendent. Ito ay, mayor lang tapos, 'yun na, pinili niya yung DepEd nung manalo na sila ni BBM. Ang una ngang pinili niya yung magiging, defense secretary kaya marami ring nakakapagtaka dun ano, maraming tumaas ang kilay. Biruin mo, ang pinipili mo yung, magiging defense secretary at ang ikaduha niyang, choice is yung DepEd. Parang parehong importanteng-importante at parehong may malaking pondo, 'no? So, magpatuloy tayo, bigyan lang natin ano, itong ating YouTube channel, si Carlo Critico. Subukan kong magbigay ng, aking mga, kuro-kuro o pananaw, anong rason. Para sa akin kasi simple lang 'no, hindi talaga kasi siya makakabanat kung mananatili siyang, miyembro sa gabinete ni BBM, hindi talaga siya makakabanat. Ang isang problema pa niya, palapit na ng palapit ang, 2025 local election 'no. So, tapos sa 2028, mayroong, national election na, ah, malaki ang talagang, hinala natin na planadong-planado na nila 'yan na siya ay tatakbong presidente o may ambisyon, hindi lang may ambisyon, ambisyon talaga niya na maging presidente. Kaya ang mga kaibigan, ang rason talaga dito is yung pagiging, yung ambisyon niya, ah, yung ambisyon niya na maging presidente by 2028 'no. So, ah, so itong pagreretiro o pagre-resign pala sa gabinete ay, magreresulta ito ng, kasi ngayon kung sa totoo lang hirap na hirap siyang, hirap na hirap siya kung saan siya ilalagay o saan siya hirap na hirap siya yung sarili niya kung saan
pupuwesto. Alam niyo kung bakit? Yung kanyang mga kapatid, yung kanyang ama at yung kanilang mga alipores bilang mga DDS, 'no, mga Duterte, clan o Duterte dynasty, Duterte, party, 'no, partido o political party, yung kanilang Duterte political party ay talagang, ah, parang na-o-oppress, 'no, hindi hindi terminong oppress, yung hindi parang, nababawasan yung kanilang kapangyarihan. Nasibak, natanggal, wanted ngayon, 'no, yung kanilang mga kaibigan wanted, tapos yung iba nilang mga, local members, local officer, local politician is, mayroong mga na-suspende, ang alam ko yung Rama na yan sa Cebu is, kasanggang dikit nila yan nasuspende, mayroon din yatang, sa Davao na nasuspende. So, problemadong-problemado na itong si Sarah kung saan siya lulugar kasi yung kanyang mga, kamag-anak, kanyang tatay, kanyang mga kapatid, binabanatan ng binabanatan si BBM. Samantalang siya ay nasa gabinete ni BBM. Kaya kumbaga kapalmux na lang talaga siya dun, 'no? Kapalmux siya, binabanatan nila, Roque, nila Panilo, nila yung mga SMNI na yan, 'no, panay ang banat kay BBM. Tawagin ba ng mga bangag si BBM, 'no? So, sa totoo lang hindi na siya makatingin ng, hindi na siya makakapagtitigan, 'no, mata sa mata sa mga BBM, alam niyo na yung mga BBM, diehard din ng mga BBM o mismong si BBM at yung asawa ni BBM, mga Romualdez, 'no? So, no choice na siya. Sa totoo lang, dapat nga noon pa yan, noon pa yan nung mag-rally-rally sila sa Davao, dapat yan nag-resign na siya sa gabinete. Kasi maiipit at maiipit lang naman din siya. So ito na tayo, kaya nga natin sinasabing, yung ambisyon niya ang isa pang nagtutulak sa kanya, bukod dun sa naiipit siya, mga kaigsunan, mga kababayan, ewan ko kung tama yung aking, hinuha o yung aking, pag-aanalisa, 'no. Ah, Nagsasalpukan yung angkan niya, yung mga alipuris nila, yung Duterte political party nila, yung PDP nila, nagsasalpukan doon sa, kay BBM. So, siya ang naiipit. Ngayon, yung ambisyon naman niya na tumakbo ay, naaapektuhan na dito sa ginagawa naman ng, BBM Group, 'no. Marami bukod kasi sa, gumagawa ng, pagpapahina yung BBM doon sa mga tao nila o mga local leaders nila, 'no, nasasangkot din kasi yung mga leader nila, mga kaibigan nila sa iba't ibang krimen, 'no. Ipagpalagay na lang natin sila Bantag, sila Kibuloy, sila Tevez, 'no, at mayroon pang mga yung tao ni Duterte na si Ong na unti-unti ngayong, nalalagay sila sa kahihiyan, nalalagay sila sa so, habang bumabagsak yung kanilang, makinarya, bumabagsak yung kanilang, mga local leader sa baba, nasususpinde yung kanilang mga tauhan. Ano ito, pilit pilit nitong, pilit ni Sara, tingin ko plano nila yan, pilit nilang, ah, iahon, 'no, parang pilit nilang iahon sa, ah, pagkagiba, 'no, pagkagiba ng kanilang grupo o ng kanilang hanay. Sa makatuwid, sasagipin, 'no, at sa anong paraan, siyempre hangga't nasa gabinete siya, kasi hindi niya na puwedeng iasa sa kanyang ama, 'no. Ang paningin ko, ang pagtingin ko talagang si Duterte ay, hindi na nga nakakapunta sa mga rally, talagang pabagsak na ng pabagsak anumang gawin nilang,
pagsaksak ng kung ano-anong gamot para yung kanilang ama, makaikot sa buong Pilipinas, ay wala na, mahina na yung tatay nila. So kailangan niyang, siyang lalabas sa gabinete at siya ang kailangang magpropaganda ngayon, 'no? Gusto niyang samantalahin yung pagkakataon bago mag-2025 na iligtas, 'no, sagipin yung kanilang, grupo. So, asahan natin, 'no, mga kababayan, mga kaigsunan, asahan natin marami itong ilalabas na hindi natin alam kung, fake news again, misinformation, disinformation, 'no? Tulad ng style nung ama niya na talagang, lahat ng kalaban nung 2016, talagang, tawag nito, ginawa ng mga, kung ano-anong, tsismis, drama, bugal-bugal, fake news, 'no? So, nanalo yung ama. So, magagawa ni Sara 'yan kapag wala siya sa gabinete. So, asahan niyo na, 'no? Asahan niyo na maraming ilalabas 'yan ng mga akusasyon. Puwedeng dawit siya, puwedeng niyang sabihing hindi siya dawit, gawa lang 'yan ng BBM side. Kasi pinagdududahan naman talaga natin yung resulta ng unit team na yun, yung pagkapanalo nila. So, put it in your mind, 'no, mga kababayan, maglalabas 'yan ng mga kung ano-anong, akusasyon at mga pampropaganda laban dito sa nakaupo. Ngayon, sabi ko na nga kanina, gusto nilang sagipin, 'no, kasi ramdam din ni Sara na at ni Duterte na unti-unti talagang mayroon silang mga die-hard na para ding, naglalaro sa ano, kung gawain nila yung paglalaro sa o pamamangka sa dalawang ilog, itong si Sara, lalo pa nung nasa gabinete pa siya, ay gano'n din sila Tolentino, gano'n din sila Bato, gano'n din si Bongo. Kamakailan lang, galit na galit si Basti kay Bongo, 'di ba? Kasi parang hindi na sasalita daw si Bongo laban kay BBM. Dahil sa totoo nga lang, kapansin-pansin naman na itong mga diehard Duterte nung araw ay, naglalaro ngayon sa dalawang panig. Kunyari maka-Duterte pa rin pero, sumasakay naman dito sa, mga proyekto o yung mga ginagawang o kagustuhan ni BBM, yung administrasyong Marcos. So, saan ngayon lulugar itong si, Sara kung papatay-patay siya, kung sa salita nato, sa istorya natong mga Bisaya, kung papatay-patay siya, sigurado, ah, sa kangkungan ang punta niya. Talaga namang kahit din pagdating natin sa dulo mamaya sasabihin ko sa inyo kung, may pag-asa ba siya, 'no? May pag-asa pa ba siya sa 2028. So, yun yung gusto niyang iligtas, 'no? Yun ang gusto niyang sagipin. Yung kanilang makinarya unti-unti ng, para siyang barko 'no, unti-unti ng lumulubog, ha? Tingnan niyo na lang yung mga rally, 'no? Tingnan niyo lang yung mga rally nila, yung maisog na hindi mo maintindihan kung maisog ba talaga. Nilalangaw na, 'no? At yung mga local leader mismo din na dati ay takot sa kanila, wala na, hindi na sila sinusunod. Hindi nga sila binibigyan na ng mga, ah, alam niyo na, yung mga permit na tinatawag. Samantalang nung ang ama niya ang presidente ay, nagmamakawa, tiklop tuhod lahat ng mga local leaders, 'no? Kasi sobra naman talaga ang, takot nila sa ama nito, ni Sara. So ngayon kitang-kita na talagang palubog na. Kaya ako, ang inyong lingkod, alam niyo nung mga naglalabasan nung, bago mag-2022 na pinipilit siya sana magpresidente kasi mataas yung kanyang rating. On that time na, yung kanyang tatay pa ang presidente at maglulunsad pa lang ng, presidential election ng 2022. Talagang mataas ang kanyang, grado,
At alam naman natin 'yan, hindi ako maniniwala na, on that time, maraming mga survey-survey na talagang it's either bayad or it's either takot silang maglabas ng, hindi ayon sa, panlasa ng mga Duterte. So, ipagpalagay na lang nating mataas ang kanyang rating. Pero nung manalo na itong si BBM, nanalo din siya bilang Vice Presidente, ay, dumaos-dos na ang kanyang rating. Kung naglalabas man yung mga, survey-surveyhan diyan nitong 2022, 2023 na kesyo siya pa rin nangunguna, ay hindi na yan totoo. Para sa inyong lingkod hindi na ako naniniwala diyan na siya pa rin ang nangunguna, 'no? Kaya nananaginip na lang siya, 'no? Sa totoo lang, itong mga lipuris ng mga Duterte, 'yan sila Panilo, sila, Roque, gustong-gusto talaga nila makabalik yung kasikatan ng mga Duterte, pero wala na, 'no? Kasi kinain na sila ng 'no, bukod doon sa itong kanilang mga makinaryang iba ay, medyo naglalaro na papunta doon sa, BBM administration. Nasasangkot pa sila sa napakaraming anomalya. Kaya nga ang tao nakikita na rin na nagkamali sila. Hindi lang matanggap ng tao, may pride kasi ang mga tao, Gano'n naman talaga 'yun, Pero alam na nila, nahahalata na nila 'yan na may malaking pagkakamali si Duterte, yung tatay, sa pakikipag-unggoyan sa China. May malaki ring pagkakamali kung sakaling itong si Sara ay, ipagpatuloy yung, pakikipag-unggoyan ng kanyang ama sa China, 'no? So, nagbabalanse, nag-iisip din yung tao, kung ano kaya, ito pa rin ba ang iboboto natin, 'no? Ito pa rin ba ang iboboto natin? Magpapakita tayo ng ng mga tawag nito, mga pinagagawa nila na mag-ama. Yan yung mga nakikita natin noon, 'no? Yung mga kung gaano sila kalapit, 'no? Ang kanyang ama at siya, kung gaano kalapit, 'no? Ito pa nga, 'no, ah, ayan, 'yan. Xi Jinping, Yeah. Zhongguju, Fei Lupin. Hindi ko hindi ko sasabihin, yan yung pagretiro niya, ano? Ito ay yung, pagbati niya sa China Bashir, ng, Wang Xilian, Ho, Mandarin daw. Ewan ko kung hindi tayo magkakaintindihan diyan. 20, Zhonghu, Gongmin, Jiri. Yan, 'no? So, gusto ko gusto ko lang ipaalala yan na nasira kasi yung kanilang, imahe, 'no? Nasira yung kanilang imahe at yung kanilang mga makinarya unti-unti ng, ika nga palubog na yung barko nila. So, ang huli na lang, 'no, nabanggit ko na nga, naalala ko maging si Gloria Arroyo, 'no, nag-rally nga sila sa Pampanga, tingnan niyo kung ewan ko bakit wala dun. Ha? Tama ba yun? 'No, kapanalig niyo, hindi nagbigay suporta, hindi pumunta. Hindi ko sure ano, pero kung nandun kasi dapat nai-ano ng mga DDS yun, paniguradong iba-vlog nila yun, pero wala, 'no? So, marami ng dumidistansya sa kanila sa totoo lang. Kaya ang huling tanong, tama ba yung kanyang ginawa, 'no? Tama ba yung kanyang ginawa na retiro na o nag-resign na sa gabinete, alang-alang sa kanilang ambisyosong plano, yung pagtakbo na magiging presidente by 2028 at pinaghahandaan nila yung 2025 na local election para magkaroon pa rin sila ng mga tao sa baba, 'no? Gusto nilang sagipin yung unti-unting pagtamlay kung sa Tagalog, 'no? Pagtamlay, paghinay sa ilang mga local leader pababa, 'no? So, ang tanong, tama ba yung ginawa niya, 'no? Tama ba yung ginagawa nila? Para sa akin hindi, 'no?
Para sa'kin hindi, kasi nga talagang, para silang, mga taong nalublob na sa putik 'no, hindi na sila makakabawi pa. So, para sa akin, ang maganda sanang gawin dapat nila, tulad nitong si Duterte ng kanyang ama, at tulad nila Pulong, nila Baste, eh, humingi na lang sila ng ano, ng, tawad sa publiko at harapin nila yung mga, ah, magiging kaso nila, lalo na itong kanilang ama 'no, na may kaso sa ICC kung sakali, at itong si Sara, kung ako sa kanya magpermis na lang siya sa pagiging Vice Presidente, magtrabaho siya ayon sa ibinigay sa kanyang, na katungkulan, kaysa, magpupumilit 'no, magpupumilit do'n sa ambisyon na maging presidente pa. Malabo na po mangyari 'yan 'no, sa totoo lang malabo po mangyari 'yan. Dahil unang-una, sabi ko na nga kanina, bagsak na yung kanilang mga makinarya at marami na silang mga diehard na mga leader na nakikipag-unggoyan na 'no, nakikipag-unggoyan na sa bagong administrasyon. Kaya paano mo pa, ano pang maasahan mo diyan? At kung magpermis naman sila sa pagiging maka-China, dahil ito ang magbibigay sa kanila ng, pinansya panglaban sa pulitika, eh, hindi naman bulag ang taong bayan na hindi sila mahalata na ang kanilang mga amo, ang pinanser nila ay yung China. Um, Parang imposible na, pagkakatiwalaan sila ng taong bayan. So, maling-mali 'no, maling-mali na, ah, dahil sa kanyang ambisyon ay, 'yan, gumagawa siya ng mga hakbang ngayon na para sa akin wala rin namang patutunguhan 'no, walang patutunguhan 'yan. Unang-una, ang paghahangad 'no, yung kanyang pagiging, sugapa sa ambisyon na maging presidente, ay sino bang ililigtas niyan o sino bang makikinabang kasi niyan 'no? Hindi naman tao makikinabang niyan 'no, kaya siya nagbabalak talaga na ma-take over ang, presidency. Isa para iligtas yung kanyang, ama 'no, yun lang naman talaga yun, eh, 'no, maligtas yung kanyang ama. Siyempre 'pag siya nanalo, yung mga programang China ay, smooth smooth and easy 'yan na mapapasok sa Pilipinas. At siyempre yung mga kaso ng kanyang, kung may kaso man yung kanyang kapatid, at siyempre yung kanilang kaibigang si Kibuloy 'no, at yung mga alipuris nilang nasasangkot din sa kriminalidad, sa krimen. So yun lang naman ang purpose nun, eh, kaya bakit talaga nila gustong, manalo by 2028, gustong manalo itong si Sara Duterte. So yun ang, kumbaga yun ang ano, sa pantaha ko, yun ang isang tinitingnan ko na mga dahilan kung bakit, umaalagwa o nagwawala na itong, grupong Sara, hindi na makapag-antay at lumabas na sa gabinete ni Marcos. Yun ang, paningin ko 'no. Kaya kayo na mga kasamahan natin dito sa Kardo Kritiko, ah, comments lang kung kung kaisa ba kayo o may napulot ba kayong aral 'no? Ah, tama ba tayo sa ating hinuha o sa ating, pagtaya 'no? So yun lang at, mag-iingat tayong lahat, subscribe at, paki-share ng ating, bidyong ito bilang mga kakardo kritiko. Okay, salamat at, ulitin ko amping tangtanan 'no.